Napakaganda po nung mga illustrations na nakuha natin. At yan, galing sa pang-araw-araw na buhay. Alam niyo yan, dati-rati, nangyayari lang ito mga karanasan na ito sa atin, binabaliwala natin. Pero ngayon nakita natin, pwede palang gamiting illustration para sa ating sermon at ang mga tao lalo pa nilang nakukuha yung mensahe dahil doon sa illustration galing sa pang-araw-araw na buhay. So maganda maging observant tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Pupunta po tayo sa isa pang paraan kung paano nade-develop yung punto na nagawa natin para sa sermon at yun ay yung contrast or opposite. Ito po yung pagkuha ng isang halimbawa na exactly the opposite of your point. Halimbawa, ang point ninyo, forgiveness. Forgiveness yung pinag-uusapan natin. Pero sa halip na forgiveness yung ibigay ninyong illustration, ang gamitin ninyong illustration ay tungkol sa revenge o paghihigante. Alam niyo yun? Na pagka ikinwento mo yung revenge na ito, lalong naha-highlight na importante pala ang forgiveness. Alam niyo yun? Maaari din naman, ang point ninyo is about humility. Sa halip na tungkol sa humility yung illustration nyo, kumuha kayo ng punto o illustration tungkol sa pride. Ano ang nangyayari sa isang tao na puno ng pride? Ano ang mangyayari sa isang tao na walang humility? At yun po ang tinatawag nating contrast. Ito po mahilig kong gamitin. May halimbawa nga akong isa sa kapag ka diniscuss ko yung power of blessing. Ang gagamitin ko yung curse. That's the contrast. That's the opposite. Meron po akong isang paboritong kwento na lagi kong binabanggit. Meron yung isang tao, ang pangalan Jonathan Edwards, marahil narinig na ninyo ang pangalan niya. Siya po isang mangangaral, pastor, revivalist, ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan sa Great Awakening na tinatawag. At nung pinag-aralan yung pamilya nito si Jonathan Edwards, yun pong pamilya niya ay punong-puno ng pagpapala. Titingnan ninyo yung kanyang generation after generation blessing. Meron lawyers, meron doctors, merong judges, merong governors, merong naging vice president ng Amerika. Blessed family, talagang pinagpala ng Panginoon. In contrast, may pinag-aralan po naman isang lahi ng isang kriminal. Ang pangalan si Max Dukes. At ito si Max Dukes, nung tinignan yung pamilya niya, dahil living in disobedience, ito si Max Dukes, isang kriminal, nakita po yung kanyang lahi naman puno ng mga kriminal din. May prostitutes, merong beggars, merong paupers, merong rapists, mga nakulong. Halos walang nakapag-aral at kung may nakapag-aral man daw sa ang kanya, nag-aral sa loob ng kulungan. Alam niyo yun? Kapag ka binanggit ninyo ito, uy, ganun pala yun. Na you're making a point on blessing when you obey, pero pagka nag-disobey ka, curse. So contrast po ang tawag doon. Naha-highlight lalo yung punto ninyo na gustong sabihin. Meron po kayong homework dito na dapat nabigyan na rin ninyo ng katumbas kung ang punto ninyo perseverance, ano ang katapat nun. No? Meron kayong punto about courage, anong katapat nun? Meron kayong punto about unity, ano ang contrast niyan? You should have that in your notes. Aandar po tayo. Isa pang paraan ng pag-develop ng puntos, yung tinatawag nating cross-references. Ito, gustong-gusto ko rin gamitin. Kapag ka cross-references, ang ibig lamang po sabihin nito, hahanap pa kayo ng ibang verses sa Bible na magbibigay diin sa inyong punto. Yung Bible ninyo, maganda pong source ng cross-reference. Kung yan ay mayroon yung margin notes. Cross-references po ang tawag yan sa mga nasa gitna. Pastor, yung sa akin wala. Okay lang po. Kung kayo naman mahilig na nagbabasa ng Biblia, habang binabasa ninyo yung inyong passage, mayroong mga verses o talata kayo na iisip, hoy parang ganito yung sinasabi sa ganon. Hoy parang ganito rin yung punto na sinasabi ron. Yun po ay cross-reference. So pwede kayong gumamit ng inyong mga verses na alam na, pwede kayong gumamit ng mga verses na nasa margin ng Bible, pwede rin kayong gumamit ng Nave's Topical Bible. Yun pong pinakita kanina ni Kuya Dave. At yun po ay napakarami ng mga cross-references. Yung cross-references po, nagawa na ninyo yan dapat, kaya hindi na natin masyadong
i-discuss. Ang importante lang po at ang gusto kong i-highlight ngayon, may ilang mga mangangaral at ito'y wag niyong tutularan, nagagamit ng cross-reference. Pero pagka lumundag na doon sa cross-reference niya, yung cross-reference na ang ginawang sermon. Huwag niyong gagawin yon. Halimbawa, Galatians 5:22, pinag-uusapan, the fruit of the Spirit is love. Alam natin yon. Love, joy, peace, patience. Hindi ba? Love. So sinabi mo ngayon love. Naalala mo, uy, sanali. Cross-reference ako. Alam ko yan. Nasa 1 Corinthians 13, may love. So pumunta ka ngayon sa 1 Corinthians 13. Love is patient, love is kind. Aba, yun na ginawa mong sermon. Ay, hindi na sermon mo. Ang sermon mo ay nasa Galatians 5:22. Kaya dapat po, ang isang warning sa atin, when you do cross-referencing, be sure you stick to your main passage. Tumawid ka lang sandali, bumalik ka kaagad. Huwag kang maliligaw. Kaya may ibang mga pastor o ibang nangangaral, inisip, ano nga ba yung sinisermon nito kanina? Kala ko ba fruit of the Spirit? Bakit ngayon nai-inlove na yata siya? Alam niyan? Hindi ganon. Bumalik kayo palagi sa inyong main passage dahil yun ang inyong teksto. Alright? So, isa pang paraan how to develop your point. Cross-reference, another one, and this is really powerful. Songs. Songs. Kung meron mga songs na maaaring magdiin lalo doon sa punto na iyong sinasabi, gumamit ka ng kanta. Ito po sariwang-sariwa sa akin, nung linggo lamang. I was preaching on national revival. At ito pong pagmamahal sa bansa ang aking pinapangaral. Doon sa konklusyon, ginamit ko na pangdiin sa pagmamahal sa bansa yung awit na alam ng maraming tao. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Alam ninyo, ang nangyari po, yung pagmamahal sa bansa, hindi lang para sa akin, sa lahat ng tao na dumalo doon sa gawain na yon, nailagay ang pagmamahal sa bansa. Paano naidiin? Sa pamamagitan ng isang kanta. Meron pa pong isang kanta, lagi ko rin nagagamit, yung Majesty, Kingdom, Authority, flows from His throne unto His own, His anthem raise. Saan ko ginagamit yon? Kapag ka itinuturo ko ang authority na ibinigay ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. Kasi merong mga mananampalataya, hindi nila agad mapaniwalaan, talaga may authority ako, talaga kaya ko magpalayas ng demonyo, talaga po pwede ako manalangin para gumaling ang tao sa karamdaman. Nagtatanong sila, samantalang dati pa nila kinakanta, Majesty, Kingdom, Authority, flows from His throne unto His own. Eh sino ba yung God's own? That's us. So yung kanta, pagka ginamit mo, uy, oo nga no, dati ko pa kinakanta yun, hindi ko nare-realize, meron pala ako. Nasa akin pala. So, kung tayo worshiper, madali po ito na maggamit kayo ng song to illustrate your point. Nakukuha natin? Susunod po, at napakahalaga, no, na dito tayo palagi ay aasa sa leading ng banal na Espiritu. Huwag nating kakaligtaan ang ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. Nakita na natin yung 7 communication devices para i-develop yung point. Tuloy po tayo sa coaching dito po sa page 158. Ang unang tanong, of the 7 communication devices, which is the most important? 2, which do you not use very much? Of the 7, which do you not use very much? Number 3, which will you begin to use more? Pwede po ba, team leader and coach, pag-usapan nyo, pwede rin sumama ang team members, pag-usapan po natin for 5 minutes. Please pause the video. Marami na tayong pinag-aralan. Pahinga muna bago magpatuloy. Maglaro muna tayo. Pwede po ba lahat tumayo para maglaro? Kayong mananood, kayo rin, kayong lahat, tumayo din, at lahat magkakaroon ng partner, dalawahan. So mag-partner kami ni Pastor James. So, humarap sa inyong partner, dalawa-dalawa.
Nagro tayo ng ganito noon. Ulitin natin yung red, blue, red, blue, red, blue. So mag-decision, sino sa inyong dalawa ay red? Red yata ako. Sino sa inyong dalawa ay blue? Blue yata si Pastor James. Pero kahit green and black, mag-decision. Sino sa inyo ay red? Sino sa inyo ay blue? Tapos inyong kamay, magkatabi ng ganito. Sasabihin ko, red, blue, red, blue, red, blue. Kung sasabihin ang kulay mo, ikaw manghuhuli. Kung hindi ko sasabihin ang kulay mo, ikaw mag-iiwas. Kung manghuhuli ka, panalo ka. Kung mag-iiwas ka, panalo ka. So, practice muna. Demonstration muna. Kami ni Pastor James. Demo. Tingnan nyo kami. Red, blue, red, blue, red, blue, red! Pero may advantage ako. Alam ko kung no. Madaya. Okay, ngayon, tayong lahat. Kayo maglalaro. Kayo mananood. My partner, tayo. Magkatabi ang kamay. At isisigaw ko ang isang kulay. Handa po ba kayo? Yes. Okay. Red, blue, red, blue! Okay, tuloy po tayo sa step 10. Edit the point. Siguro kapag naisip ang iba't ibang communication device, marami ng ideya. At baka sobra na. Magiging sobrang haba yung sermon. So ang gagawin ngayon, marami ng ideya. Kahit sa basa ng basa, marami ng ideya. Dadanan sa communication devices, alin ang gagamitin. So pag marami na, ang gagawin ay edit na. Pipili yung gagamitin talaga. So sa lahat na pwedeng sabihin, ano ang pinakamaganda? Tanggalin na lang ang iba. Pag ganun, yung mensahe ay yung pinakamaganda lang. Yun. So yun po ang step 10, edit the point. So to have a strong impact, ang dapat, each point is very clear. Dapat, bawat point, malinaw. Walang sasabihin na malayo. Kung anong point, malinaw. Maganda after the sermon, sasabihin ng mga miyembro, Pastor, malinaw yung sermon. Dapat malinaw. Everything we say is to make the point. Explain the text to make the point. Illustration about the point. Application about the point. It's all the point. Pag ganun, malinaw. Huwag lumayo sa point. Exciting po ito. Malapit na matapos yung sermon na ginagawa natin. At ngayon po, papunta na tayo sa huli na 4 na steps in sermon preparation. Nandito po tayo sa step 11, prepare the introduction. Pansinin ninyo ha, ito pong introduction, ngayon nyo lang gagawin. Marami sa mga tao, ang akala, unang ginawa ang introduction, tsaka gumawa ngayon ng kanyang sermon. Hindi po. Natapos na tayo sa ating selected passage. Natapos na tayo sa ating pamagat. We have your title. Meron na tayo ng question na sinasagot natin. And then you have your points. Na-develop na ang points. Nagawa na halos lahat. Ngayon lang kayo gagawa ng introduction. Ba't ganun? Bakit nahuli yun? Kasi po, hindi ninyo magagawa ang magandang introduction kung hindi pa ninyo alam kung ano ang laman. Pero ngayon, dahil alam na ninyo kung ano ang laman ng inyong sermon, alam na ninyo kung papaano siyang i-introduce. Mahirap mag-introduce ng isang bagay na hindi mo pa kilala. Eh ngayon, kilala mo na yung sermon mo. Nabuo na yung sermon. Kumpleto na. May tanong, may mga sagot, na-develop ang puntos. Now you can introduce with authority. Ito ang laman ng sermon ko. Ang importante po sa introduction, kapag inilatag ninyo ito sa mga tao, na yung kanila bang appetite and nawiwet, yung bang, uy, gusto ko marinig ito. Na parang ipepresent ninyo ang sermon ninyo, mayroon akong maibibigay sa inyo ngayon na kailangan ninyong marinig dahil ito ay magiging malaking tulong sa inyong buhay. At dahil dito sa introduction nito, you whet their appetite, they will listen. Ang importante, ang inyong intro ay pangtakam. Huwag masyado mahaba, pangtakam lang yan. Meron kasing ibang mga mangangaral ang ginagawa, intro pa lang, matapos ng 30 minutos, tsaka sasabihin, intro pa lang po yan. Alam niyo yun? At ngayon, yung mga miyembro sabi, ha? Intro ba lang yun? Alam niyo yun? Hindi, pangtakam. Kumbaga ba sa pagkain, appetizer.
Hindi kayo magpapakabusog sa appetizer. Magpapakabusog kayo sa main course. At yung main course, yun yung body ng ating sermon. So, pantakam lang. Maikli. Mga 2, 3 minuto, 5 minuto, maximum na yon. Ang importante, matakam sila. Next would be step 12, prepare the conclusion. Nagawa mo na ang intro, ngayon gagawin mo na yung conclusion. Papaano mong isasara ito? Napakahalaga ng magandang pagsasara sa sermon. Anong pwede ninyong isama sa pagsasara ng sermon? Balikan mo yung iyong question na sinagot. Na itinanong kanina. Review the sermon question. Review the points. Bakit nire-review lahat yan? Para sa ganon, napagtatahi-tahi nila ngayon lahat ng iyong sinabi. Para ba sinasabi mo, kanina po, naaalala nyo, ito ang ating katanungan at ito ang mga kasagutan. Tatahiin mo ngayon, maaari ka magbigay ng isang final story. Pwede kang kumanta ng isang awit, kagaya ng binanggit ko kanina. Para sa ganon, ito ay ma-summarize mo. Ang tingin ko po rito sa conclusion, it's like the touchdown ng eroplano. Sa eroplano po, importante diyan the take-off, yung take-off ang introduction. At yung conclusion is the touchdown. Napakahalaga sa sino mang piloto ang magandang landing. Ganon din sa isang mangangaral, maganda ang isang conclusion dapat. Meron mangangaral, tapos sabi niya, in conclusion, pagkatapos, ang tagal mag-conclude. Kala ko ba conclusion na? Alam mo yan? Pagka sinabi natin conclusion, conclude na natin. I-touchdown na natin. Kung hindi, parang ang eroplano na gumaganon, gaganon na naman, i-landing natin safely. That way, yung climax narating ng mga miyembro na, wow, na-bless ako. No? And then, you move on to step 13, rewrite your notes. Marami ka ng notes. Ang dami mo na napagsama-sama dyan. At kinakailangan ngayon, linisin mo. Yung mga tinanggal mo, alisin mo na. Yung mga hindi na kailangan, alisin na. Kagaya na nabanggit ni Kuya Dave. Meron dyan mga magagandang notes kang naisulat, pero mayroong ibang mas magaganda eh. Kaya yung mga magaganda lang, pwede mo nang alisin. Yung mas magaganda, yun ang itira mo. Hindi lahat kinakailangan mong sabihin sa isang sermon. Tandaan natin yon. Meron kasing ibang mga mangangaral, sabi niya, maganda rin ito eh. Maganda rin ito. Maganda rin ito eh. Sa sobrang dami ng isinama niya, walang na-digest ang miyembro. Bakit? Ang tawag doon na impatyo. Huwag nating impatyohin. Yung sapat lang, sakto, concentrated, na importante, siya nating ilagay. And finally, ano nga ang step 1 natin? Pray. At ang ating last step, pray. You start with prayer, you end with prayer. Pray over the scripture text, pray over the sermon notes, pray for each listener. Kung maaalala mo, sino-sino ba itong mga miyembrong ito? Kung 1,000 ang iyong miyembro, pwede na yung wag ng each listener. Dahil magsisimula ka Lunes pa lang hanggang Sabado, Panginoon, pinagpipray ko si ganyan. Hindi mo na naipag-pray yung sermon mo. No? But it's good. Pray for the people who will listen. No? Pray for everyone. Pray that God will bless your message. Kaya pagtayo mo nung linggong yon, o pagtayo mo nung araw na mangangaral ka, alam mo, mayroong blessing ng Diyos. Huwag natin kakalimutan. It's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Ang mahalaga rito, kasihan ng banal na Espiritu, ang ating buhay, ang ating mensahe, at ang mga tao. Dahil kapag umihip na ang hangin ng banal na Espiritu, doon nagkakaroon ng buhay. Hindi lang sa ating hinanda, kinakailangan yung buhay ng banal na Espiritu dumaloy sa loob ng church. That is what brings life into the church. Ang ganda po ng paggawa ng sermon. Enjoy ito. Napakasarap. Kaya't excited ako para sa inyo. Alam ko, gagawin nyo to at kayo ay magagamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Marami na tayong pinag-aralan tungkol sa paghahanda ng expository preaching. Meron isang mayaman na resource
na makakatulong sa bawat team leader sa kanilang paghahanda ng sermon, yun po ay iyong coach. Marami siyang karanasan sa preaching. So hinihiling ko po ngayon, bawat team leader, makikipag-meet sa inyong coach, pwede din kasama ang team members, at ang coach ay mag-share sa team leader ano-ano mga suggestions niya, ano mga natututunan niya tungkol sa preaching. So ngayon, mag-usap kayo. Please pause the video for 5 minutes. Salamat po sa mga coaches. Tingnan po natin ang page 161 sa Bayanihan Church Planting. Nandyan po ang ating steps to prepare an expository sermon. So pinag-aralan natin lahat na yan kanina. Ngayon, yan ang isang one-page summary. So sa isang paningin, makikita niyo ang lahat ng mga hakbang na makakatulong sa iyo sa paghahanda ng sermon. Mungkahi ko, gamitin po ninyo ito lagi. So kung may mga hakbang dyan, na sa palagay nyo, hindi nyo kailangan, tanggalin na lang. Kung may kulang dyan, dagdag nyo. So, pwede magdagdag bawas, pero ang maganda ay meron kayong checklist talaga para makatiyak lahat na dapat gawin, nagawa mo na. So, imbis na upo kayo, magsimula sa paghahanda ng sermon, isipin nyo, okay, sermon, saan ako magsisimula? Diyan na lang. Maganda may checklist. Tuloy. Ako, every sermon, ginagamit ko ito. Malaking tulong para alam ko saan magsisimula. Ano ang susunod na gagawin. So siguro makakatulong din ito sa inyo. Salamat sa maraming natututunan sa preaching. Siguro maraming tips din at suggestions na nanggaling kay Coach. At siguro isang maganda pang panggalingan ng paalala sa atin patungkol sa ating pangangaral ay mismong salita ng Panginoon. Diyan po sa ating page 160 ay meron po diyang mga binabanggit, mga talata galing sa salita ng Panginoon na may nangungusap patungkol sa ating pangangaral. Ang gagawin po natin ngayon ay babasahin po natin ito, lahat ng talata, but slowly and prayerfully. Talagang papanalangin natin. At habang pinabasa natin, tingnan natin anong mga talata dyan ang gagamitin ng Lord para lalong mangusap pa sa iyo, sa puso mo, na may kinalaman sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon. It will take about 5 minutes. Please pause the video for 5 minutes para basahin ang mga talatang ito at makikinig sa Panginoon. Sige po. Magagandang talata mula sa salita ng Panginoon patungkol sa pangangaral. Ang isa pong nakakuha ng aking pansin ay yung Proverbs 12:25, make it uplifting. Minsan marami tayong pinapakinggan mga sermon, parang pagkatapos ng sermon, parang bigat-bigat ng damdamin mo. Pero napakaganda. Maganda pala pag nangangaral tayo, yung nagpapalakas, papataas ng ating kalakasan sa yung damdamin natin ay talagang lumalakas at kakaroon ng kagalakan at hamon. Ngayon, ang gagawin po natin ay ganito. Bubuo tayo ng, magkakaroon tayo ng interaction. Magsasama ang dalawang team leader kasama ang kanilang coach. Pwede rin sumama ang ating team. At magkakaroon tayo ng interaction, ng sasagutin natin na ito. Of all these verses na ating binasa, which did the Lord use the most to speak to you about your preaching? Pwede ba natin gawin yan? Please pause the video for 2 minutes at magkaroon ng interaction. Ngayon, nahihilingin po natin ang mga coach na ipanalangin ng bawat team leader sa inyong grupo. At siguro yun ang isang pinakamagandang gagawin natin na sa lahat ng pag-aaral natin ngayon, katulad ng kinikilala natin kanina pa, na higit sa lahat, ipapanalangin natin sa Panginoon. So coach, pag-pray natin mga team leaders na sila ay magiging talagang magaling at epektibong mga mangangaral ng salita ng Panginoon. Please pause the video for prayer.
Sa ating pong manual, sa page 162 ay meron pong nakalagay dyan. Yamang pinag-aralan na natin ang steps at talagang nagandahan tayo, nahamon tayo. Ngayon, ito ang panahon para magsagawa tayo. Okay po ba sa inyo yun? Kilala nyo na ang BCP, patapos ituro, isasagawa. Ngayon, pero hindi kayo ngayon mangangaral. Ang gagawin natin ay bawat isang team leader ay maghahanda ng 15 to 20 minute preaching at kailangang sundin ang steps na pinag-aralan natin ngayon. At titiyakin na malinaw ang tanong, malinaw ang pamagat at tanong ng ating sermon at pwedeng gamitin lahat yung mga communication devices na pinag-aralan natin. Ihahanda po ninyo ito sa susunod na ating network meeting. Ang bawat isang team leader ay mangangaral. At ito ay isang magiging magandang pagkakataon pa na lalo tayong turuan ng Panginoon. Iba yung nakinig ka, iba yung nangaral ka talaga, at talagang lalo pang hahasain. Excited po ba kayo doon? Talagang handa. Meron po mga bahagi dyan ng Biblia galing po sa Santiago, sa James, at i-assign po natin sa mga team leaders. Ang una po ay James 1:1-5. Pwede ba natin yung ibigay kay Ate Virgie? Ate Virgie, pwede bang James 1:1-5? Kuya Henry, pwede bang kunin ng James 1:13-16? Sa inyo pong network, pwede nang gawin ng facilitator ngayon na mag-assign ng mga passage na ito sa inyong mga team leaders. Kung sakali kulang ang mga bahagi ng Biblia, pwede kayong magdagdag kung kailangan. Sige po, gawin natin ngayon ang preaching assignment. Kabang-kaba ako kasi ang kaharap ko mga pastor, mga talagang nakakahiya, nahihiya ako, kinakabahan ako dahil nga doon sa kakaba ko noon sa practicum natin, nahuli yung title and hindi pa ako marunong noon eh. Ang nangyari ho, doon sa practicum, nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko. Ando na yung, kaya ko palang gawin dahil doon sa paghahanda. Okay, dadako po tayo sa page 163 sa Bayanihan Church Planting, Sermon Listening Guide. So next month, kayo na ang magbibigay ng mensahe. Masaya, no? Masaya? Hindi, kasi naka-assign ako. Masaya kami. Masayang facilitators, magpapahinga kami. Pero sa inyo, nakaka-nervyos ba? Yes. So ito po ang listening guide na gagamitin next month sa page 163, Sermon Listening Guide. Dito po sa taas, makikita po yung instructions na gagamitin habang nakikinig. Tapos dyan sa baba, dyan kayo magsusulat. So, bawat isa sa atin next month, tayong lahat makikinig sa sermon. Kapag makikinig, ito ang i-fill up natin habang nakikinig. So, ito po yung instructions. Number 1 is while listening to the message, write down A, the sermon question. So, dyan sa baba, preacher's name, text, sermon question. Isulat natin yung sermon question. Tapos B, each point. Isulat natin, point 1. Yan. Point 2. Point 3, kung 3. Pero 15 to 20 minutes lang yung mensahe. So siguro hindi lalampas sa 3 points. Tapos, letter C, the communication devices used to strengthen the point, such as define the words, explain the text, illustration, application, o kung anong ginamit nila, sulat natin. Application, illustration, o ano, para sundan natin talaga. So, ihanda natin ang ating sarili. Next month, ito ang gagamitin natin para makinig sa sermon. Kung ikaw magmimensahe, ihanda din ang sarili na yan ang isusulat nila tungkol sa mensahe mo. So, titiyakin natin na yung sermon question malinaw. Points, talagang hindi sila magtatanong, ano yung point? Ano? Malinaw yung point. Oo. Tapos, dyan sa likod ng Sermon Listening Guide, isulat natin lahat ng encouraging feedback. Anong magandang bahagi o magandang paraan sa mensahe nila. Tapos, anong suggestions nyo para mapabuti pa. So, pagkakataon natin ito, para lalo matuto, lalo mag-develop, magkaibigan tayo, magtulong-tulong tayo sa isa't isa. Yun po ang gagamitin natin isang buwan mula ngayon. Ituloy po tayo sa Bayanihan Church Planting Manual, page 164, Learning from One Another.
As usual, ang unang gagawin natin, magkakaroon tayo ng mga updates kung kumusta ang progress sa bawat church planting project. Kagaya ng reporting board na makikita dito sa inyong monitor, bawat network facilitator, maghahanda siya sa whiteboard, chalkboard, manila paper o ano, yung pangalan ng bawat isa, tapos isulat natin kumusta ang progress sa bawat church planting project. Kagaya ng sample dito, yung team leader, si Brother Henry Sanyadoza, active team members, 7, OBSs, 10, contacts and OBSs, 42, OBS apprentice leaders and on-the-job training, 6. At tapusin nyo para sa inyong network. So please pause the video para magkaroon kayo ng update sa inyong network. Okay, tuloy po natin yung learning from one another. Nandyan po ang iba't ibang topic. So, ang inyong network facilitator, pipili siya kung alin ang topic, alin ang tanong na pag-uusapan ninyo. Siguro hindi nyo pag-uusapan ang lahat. Kung alin ang pinakamahalaga sa inyong network, yun po ang pag-uusapan nyo. Gusto ko lang bigyan din ng isang bagay na lang. Dito po sa page 164 yung worship style. Ito po ang dalawang tanong na pwedeng pag-usapan kung makakatulong sa inyo. Number 1, what worship style do you think would be most effective with the members of your new church? And number 2, what worship style do you think will be most effective to help you continue to add new people from the community to your church? So kung ang mother church nyo ay may traditional worship style, kung ganoon, isipin nyo, sa bagong daughter church, ano po yung worship style na magiging pinaka-effective doon? Kung ang inyong mother church ay may traditional worship style at nakita nyo sa inyong mother church, mas maganda sana, may mas contemporary style, kung minsan, mahirap baguhin. Kung babaguhin yung worship style sa mother church, kung minsan, gera yan. Duguan na yan. Mahirap baguhin. Pwede din, pero mahirap talaga. Pero sa bagong daughter church, walang problema. Basta sa sang-ayon ng team, yung mga bagong miyembro, wala silang alam na style. Yung kung anong hymno or drums o guitar o ano. Wala silang alam. So kung anong gusto niyong gawin na mas effective, pwedeng gawin, walang hadlang. Walang sagabal. Dahil walang ibang alam. Yan ang gusto ko sa church planting. Oo. Pero kung ang inyong mother church ay contemporary na, ganon din ang gagawin sa daughter church, okay. Kung ang inyong mother church ay traditional, at sa tingin nyo, yan ang pinakamaganda sa daughter church din, ituloy ninyo yan. Pero hindi tayo nakatali sa ating pinanggalingan. Dapat natin isipin, anong magiging pinaka-effective dito. So yan ang isang posibleng pwedeng pag-usapan. Okay? So nandyan po mga topics. Please pause the video, mag-learning from one another. Let's take about maybe 45 minutes para pag-usapan ito ng mabuti. Please pause the video po. Tayo po ay mananalangin ngayon. So marami tayong narinig tungkol sa nangyayari sa bawat church planting project. Batay sa ating narinig, ipapanalangin natin ang isa-isa. So pwede po ba? Tumayo tayong lahat. So, tumayo po tayo ngayon. Kayo din na nanonood, kung pwedeng tumayo kayo. At manalangin tayo sabay-sabay para sa church sa kanan, kaliwa, harap, o kung sino nasa puso nyo, ipapanalangin, lalo batay sa ating narinig. So please pause the video para manalangin. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Send forth your word, Lord, and let there be light. Oh, the light of your love is shining
in your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Nearer, here may our lives tell your story. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Dadako po tayo sa ating spiritual life development ngayon. At katulad ng ating ginagawa sa ating unang bahagi ay gagawin natin ang ating welcome portion. Ang gagawin muna natin, magkakaroon tayo ng grupo ng tigtatatlo sa mga coach, grupo din ng tigtatatlo sa ating mga team leaders, at grupo ng tigtatatlo sa ating mga team members. At ang gagawin natin ay ganito. Sa ating welcome portion, dyan po sa ating Bayanihan Manual, page 165. Pwede pong buksan sa ating manual, page 165. Ito po ang ating pagbabahaginan. Ang sabi po ay, who has had the greatest impact on your life? Of course, maliban sa Panginoon, sa tao na nag-lead sa atin sa Lord, sino pa ang tao na talagang nagdulot sa iyo, nagbigay sa iyo ng matinding impact sa buhay mo, ng influence sa buhay mo? Ako muna po magbabahagi. Sa akin, ang isang tao na talagang naging malaking tulong sa aking paglago at pananampalataya din ay yung aking pastor, si Pastor Elmer Tino, doon po sa aming church. Siya ang nagbigay sa akin ng maraming exposure. Young people pa lang ako sa church ay talagang sinasama na niya ako sa gawain. Binigyan niya ako ng break. Una, pinag-lead niya ako ng isang maliit na bahagi, pinapanalangin, hanggang sa ginabayan niya ako, nakita ko kung paano yung kanyang alab, yung kanyang commitment, yung kanyang pagtsatsaga sa gawain ng Panginoon. At siya na nag-iwan sa akin ng magandang halimbawa at modelo. So para sa akin, siya ang isa sa mga tao na nagbigay ng magandang halimbawa at impact talaga, nag-iwan ng matinding impact sa buhay ko. So kayo naman po, gagawin natin sa ating welcome portion. Sige po, maggrupo tayo ngayon at magbahaginan patungkol po sa ating sa tanong na ito. Please pause the video for 2 to 3 minutes para po magbahaginan para sa ating welcome portion. Ngayon po ay panahon para po sambahin natin ang Panginoon. Sa inyong network, pwede nang pumunta sa unahan ng inyong worship leader at manguna sa pagsamba sa Panginoon. Pause the video for worship. Dadako po tayo sa ating word portion at magbabahaginan tayo ng ating paragraph titles. So, alam ko na patuloy nating ina-enjoy at ginagawa na gawin ang ating paragraph titles at talaga nagdudulot ito sa atin ng malaking pagpapala. Ang gagawin po natin, babalik tayo sa grupo na malaki, lahat ng coach magsama-sama muna, lahat ng mga team leaders ay magsama-sama, ganun din ang mga team members pwede magsama-sama. At
ibabahagi natin ang ating mga paragraph titles sa unang passage. So, ang unang pagbabahaginan ay mula sa Roma 5, sa 1 hanggang 11, Romans 5, 6 to 11. Ibabahagi muna ang inyong paragraph title sa buong grupo. At pagkatapos po niyan, babalik tayo sa grupo ng tigtatatlo para gawin ang Numbers 2 hanggang 5. Yung pong mga sumusunod na passage. So magsimula tayo sa Romans 5, 6 to 11. Ako muna po magbabahagi bago tayo maggrupo. Romans 5, 6, 11, ang aking pong napiling title ay ito, Ang Kamatayan ni Kristo. Nakuha ko po yung title na yan dahil sa halos 3 talata yata sa Roma 5 na bahaging ito, na 3 beses binanggit yung dahil sa kamatayan ni Kristo. Kaya ang pwedeng maging tanong na aking pong ginawa ay, ano ang nagawa o ano ang kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo? Anong naidulot ng kamatayan ni Kristo? Makikita po ninyo sa unang verse ay, dati tayo'y mahina pero pinatawad, dati tayo'y makasalanan pero pinahayagan ng kanyang pag-ibig, dati tayo kaaway pero naging kaibigan at ang tiyak ay meron tayong buhay na walang hanggan. Sabi po sa talatang 10 at 11. So yan po sa akin mula po sa Roma 5 sa 1 hanggang 11. Kayo naman po gagawa sa ating mga grupo, ibahagi ang ating paragraph titles. Una sa malaking grupo, pangalawa magdi-divide po tayo in groups of 3 para i-share ang 2 hanggang 5. Please pause the video for 15 minutes para sa bahaginan ng paragraph titles. Sa page 166 po ay tadako tayo sa talatang isinabuhay. Noong po nakaraang buwan ay binasa natin ang nagbahaginan tayo mula sa Colossians at Galatians 1-4. At mula doon ay binahagi natin noong nakaraan ano ang ating talatang isa sa buhay. So ngayon, isinabuhay nyo na. Ngayon, magbabahagi na tayo. Kumusta yung inyong talatang isinabuhay? Ako muna po, ang binahagi ko sa inyo noong nakaraan ay Colossians 1:28 and 29. Sabi po doon, we proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. To this end, sabi ni Paul, to this end, I labor, struggling with all His energies, which so powerfully works in me. Sa akin po ay, nito nakaraan, napaka magandang paalala sa akin palagi. Minsan may time ako na paghahanda sa pagtuturo, parang may tendency na, sige na, okay na yan. Pero yung verse na yan, na nagkapaalala sa akin, teaching everyone with all wisdom. All wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. Talagang malaking responsibility. Sa akin, naging malaking tulong nung sinabuhay ko yung talatang yan. Salamat sa Panginoon sa pagpapaalala mula sa salita niya. At kayo naman po, magbabahagi ng inyong talatang isinabuhay nitong nakaraang buwan. Kayo din po sa inyong network, pwede magbahagi na ngayon. Please pause the video for 10 minutes para ibahagi ang inyong talatang isinabuhay. Patuloy nating in-enjoy at patuloy din nating talagang nakikinabang tayo sa patuloy na pagbabasa ng salita ng Lord sa talatang isa sa buhay. Napakasarap na tingnan ang salita ng Lord at hahanapin dyan ano ang pwede kong i-apply sa buhay ko using specs na ating pinag-aralan ng ilang networks sa nakakaraan. So, bumasa po tayo nito nakaraang buwan. Yung talatang isinabuhay ay 2 months ago. Pero itong nakaraang buwan na to ay binasa natin ang Galatians 5-6 at Romans 1-8. At mula dyan ay kuha tayo ng isang talata na talagang nangusap sa atin ng Lord at talagang i-apply natin sa buhay natin. Sa akin po, ibabahagi ko po sa inyo ngayong buwang ito, ang akin pong talata
na talagang naging malakas ang dating sa akin sa salita ng Lord ay Galatians 6, 9, and 10. Ang sabi po doon, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, let us do good to all people, especially to those who are belonging to the family of God. Gustong-gusto ko yung salita. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kadalasan, pag sumasakay tayo sa mga jeep, hindi na uso yung mga nagpapaupo, mga lalaki, di ba? Oo, parang hindi na yata uso. Pero habang binabasa ko yan, siguro hindi dapat tayo napapagod. Kahit yan ang parang normal ngayon. Pero siguro kailangan gawin pa rin yung intentionally. Sa akin pong sarili, ang gagawin ko ay intentionally hahanap ng mga pagkakataon na makagawa talaga ng mabuti sa ibang tao. At sabi sa verse, lalo na sa mga kapatid natin sa Panginoon. So yan po sa akin. Kayo naman po, pwede ho ba magbahagi ng isang talata rin, galing po sa ating mga binasang kapitulo sa Biblia, sa Galatians at Romans, na talagang isa sa buhay nyo sa buwang ito. Sige po, pwede tayong magbahaginan ngayon. Please pause the video for 15 minutes for talatang isa sa buhay. Okay, medyo kaninang matagal-tagal na tayo nakaupo. Usually pag after lunch, talagang dyan masarap matulog. Lalo na talagang pag mga ganitong oras. So, ang gagawin natin, tatayo muna tayo at gigisingin muna natin ang isa't isa. Pwede ba tumayo tayo? Okay, at haharap tayong lahat sa kanan. Kayo din sa inyong network, pwedeng gawin, sumabay sa amin, na lahat ay pwedeng humarap sa kanan. Okay, sa inyo pong kanan. So, kunwari, kasama nyo ako. At ang gagawin ay abutin ang likuran ng inyong nasa harapan at masahihin siya. Sige. Yan, talagang gigisingin. Yan. Magmasahihan. Masarap yan. Okay? Pwede pa. Maghintay. Okay na, gising na po ba? Okay, ang gagawin naman natin ngayon ay about face. Kailangan talikod tayong lahat at gantihan yung nagmasahe sa'yo. Sige, masahe, gisingin ang mga natutulog na ugat. Yan. Okay. Gising na po ba? Okay. Thank you so much. Pwede na po kayo makaupo. Tayo po ngayon ay magdadalanginan sa isa't isa para po sa ating warfare portion. Una po, ipapanalangin natin ang ating po mga church planting projects. Siguro po same doon po sa ating grupo ng tatlo na lang din gagawin. Una, ipapanalangin ang ating church planting projects. At pangalaw po ipapanalangin ay yung inyo pong mga personal concerns. Kung meron man tayo, family or personal na mga prayer request, yan po ang gagawin natin. At siguro, one at a time, magsabay-sabay mananalangin para magdulot ng encouragement sa isa't isa. So, pwede tayong mag-group manalangin ngayon. Kayo po sa inyong network, please pause the video for about 20 minutes and pray for one another. Streets be filled with joy.
Amen. Salamat sa Panginoon sa isang mapagpalang araw na meron tayo ngayon. Gusto pong balikan natin muli ang ating pong timeline sa page 145. Konting paalala lang uli. Timeline page 145. Papaalala na ngayong pong buwan na ito, tuloy-tuloy pa rin ang ating parting vision. Maganda kay na Ate G ay sa kanilang first worship service ay imbitahan ng ilang leaders ng church. Yan, maganda yan. Sa ganyang paraan, mag-impart ng vision. Ganun din sa ibang target areas natin, yung ating mother church, tuloy-tuloy pa rin ang imparting vision. And nasa panahon pa rin tayo at ito'y tuloy-tuloy na gagawin, yung nurture and outreach. So sinimulan ng pinag-aralan natin ito at tuloy palalaguin ng mga bagong mananampalataya. At the same time, ay immobilize natin sila para gamitin sila sa paghayo at makontak ang iba nilang mga kaibigan nila para mabahaginan din natin ang salita ng Lord. Sila mismo ating mobilize. At pwedeng gawin tuloy-tuloy ngayong buwan na ito. At nagsisimula na tayo ngayon, mahalagang pinag-aralan natin ngayon, at pag-aaralan pa rin natin sa darating na network meeting on how to formally organize the church. So yan po, at naniniwala tayo na patuloy tayong sasamahan ng Panginoon sa ating pagkapatuloy. Tingnan po natin ang ating implementation guide for this month. Nasa page 167 ng ating pumbayanihan. Narito ang medyo marami-raming gagawin, pero sanay na kayo. Tingnan natin ang field work. So kailangan kompletuhin bago mag-network meeting uli. Sa field work, tingnan po natin number 1, I have prepared a 15 to 20-minute expository sermon from the book of James. And I am prepared to share this message at our next network meeting. So paalala, ihanda po yan. Medyo nakakatakot pero magiging magandang karanasan. Number 2, we have completed all the items on the Form the Fellowship checklist. Yan po ay nasa page 261 hanggang 63 ng Your Church Can Multiply. Number 3, we have begun our weekly worship service and then tuloy-tuloy na. Yan ang magandang bahagi. At pwedeng tingnan na lang ang mga susunod pa na items sa ating pong field work. Tuloy-tuloy din ang ating readings. Pwede hong tingnan natin dyan sa ating kopya kung ano mga dapat basahin. Tingnan po natin ang Bible reading natin. Ito po ay para sa team leaders at lahat din ng mga coaches. Sa week 1, babasahin natin ang Romans 9 hanggang 11, page 168. Page 168 po ng bayanihan. Sa ating Bible reading, sa week 1, babasahin natin ay Romans 9 hanggang 11. And then, tuloy-tuloy hanggang week 4, na dyan po sa ating implementation guide ang mga susunod na bahagi na kailangan basahin. Tuloy-tuloy din ang ating scripture meditation at magbabahagi na ulit tayo dito sa susunod na network meeting at patuloy nating i-enjoy ang salita ng Lord na nagiging pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Nagiging pagpapala ng tunay. Amen. Ganon din ang paragraph titles. Yan ay gagawin din ng team leaders at ng mga coach. Pagpalain tayo ng Lord sa ating pagsasagawa ngayong buwan. Ngayon po ay panahon para po lumikom tayo ng ating offering para po sa ating network. At habang nagkokolekta ng offering, kukuha po sa akin ang mga coaches ng coaches report form. Kayo din sa inyong network ay pwedeng gawin ang offering at kukuha ng coaches report form. At after ng offering ay pwedeng gawin ang announcement ng inyong next network meeting. Sige po, pwede na natin gawin ngayon. Sabi po ng Psalm 119, the unfolding of your word gives light. It gives understanding to the simple. So the unfolding of your word, it gives light. Pag may isang papel na natiklop, ganito, anong laman sa loob? Di natin makikita. But when we unfold, ayun,
kita ng laman. The unfolding of your word, kapag we unfold, it gives light. Yun po ang gagawin natin. We will unfold the Word of God sa ating mga bagong mananampalataya. And as we unfold the Word, it will give them light. Maliliwanagan sila. Galing sa kadiliman, naliwanagan na sila, pero marami pang bagay, hindi nila alam. Marami pang bagay, hindi nila nauunawaan. Malalaman, mauunawaan, maliliwanagan sila. And it will give wisdom to the simple. Meron tayong simpleng tao lang, yung ating mga bagong mananampalataya. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magkakaroon sila ng understanding. Sasabihin nila, ay, ganon pala ang buhay. Ganon pala ang magandang pamumuhay. The unfolding of your word gives light, gives understanding to the simple. Naway gamitin ang bawat isa sa atin, diyan sa ating bagong iglesia, para maliwanagan ang mga tao. Okay, pwede po ba ngayon, coach and team leader, sama-sama kayo, mag-usap kayo kung kailan ang next appointment nyo. Pagkatapos, ang team leaders, team members, pwede na kayong umuwi. Mga coaches, meron tayong konting coaches upgrade kung pwede magpaiwan. So sa lahat ng mga team leaders, team members, magandang hapon po sa inyo.